no bias. Yan ang malinaw na desisyon ng ICC sa disqualification plea ni FPRRD laban sa dalawa nitong hukom. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa tatlong pre-trial judges sa pagdinig ng isa sa kanilang defense arguments. Isa kasi sa mga pinaninindigan ng kampo ni FPRRD ay ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa Rome Statute noong 2019. Sa application na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi raw dapat isama sina Judge Alapini Ganso at Judge Flores sa pagdinig ng depensang ito dahil meron umano agad silang firm opinion hinggil dito kahit wala pang nagaganap na opisyal na pagdinig. Sagot naman ng ICC, walang sapat na basihan para sabihing biased ang dalawang hukom. Anila, simulat sa pool, nasa ilalim ng Rome Statute ang bawat aksyon ng judges. Kasama na riyan ang pagtingin sa depensa ni Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Pauna nang sinabi ng ICC sa naging arrest warrant kay Duterte na nananatili ang jurisdiction ng ICC mula sa naging miyembro ang bansa hanggang sa panahon bago ito kumalas sa Rome Statute. Kaya ilan sa mga kasong hinaharap ng dating Pangulo ang mga nangyari umanong extrajudicial killings ng tinatawag na Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa bansa noong naupo siya bilang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling optimistic si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, isa sa mga Duterte ally na mariing kumukontra sa ICC jurisdiction sa bansa. Alam mo, pag may decision ng court, you have to respect it whether you disagree or not. Pinapaliwanag naman, as far as I'm concerned, since you can still question the jurisdiction of the court, pwede na rin yan. Dagdag ni Panelo, patuloy na maninindigan ng kampo ni Duterte na wala ng jurisdiction ng ICC. Sa mga statement ng Secretary of Justice natin, hindi tayo papayag. No, yung mga sinasabi niya na pag itong ICC pumasok, ay kailangan dumaan sila sa proseso natin. Ibig sabihin, dadaan ka sa local court. So hindi nila sinunod lahat yun. Talagang inaresto nila, dinitain nila sa Villamor Air Base, pagkatapos sinuko nila. O di kidnapping ang tawag mo doon. Because it violated all the laws, whether under the Rome Statute or under our laws. Nakatakdang isagawa ang pre-trial ni FPRRD sa Setyembre. Dito kukumpirmahin ng korte kung mayroong sapat na basihan ang crimes against humanity charges na hinaharap ng dating Pangulo kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.